Gusto nyo ba ng negosyong kumita ka na, nakatulong ka pa sa kalusugan ng kapwa mo? Ang Esquides Essential Water Inc. ay naghahanap ng mga distributor sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwedeng makapagpalaganap ng vanadium mineralized water. Ang vanadium mineralized water ay may kumpletong vitamins and minerals na kailangan ng ating katawan. Pero ang kakaiba sa inuming tubig na ito ay ang taglay nitong vanadium minerals na mula sa vanadium stones na kinuha sa Mount Fuji sa Japan. Ayon sa research, maraming benepisyo sa kalusugan ng vanadium minerals lalo na sa mga may sakit na diabetes. Lisensyado ng Bureau of Food and Drug ang pagbibenta ng vanadium mineralized water sa bansa. Kung kayo po ay interesado, simple lang ang requirements. Kailangan nyo lang ng 50,000 piso hanggang 100,000 piso bilang puhunan at pwede nang tumakbo ang inyong negosyo. Vanadium mineralized water. Negosyong kumita ka na, nakatulong ka pa. Ano pa ang hinihintay nyo? Tawag na sa telephone number 0932-408-5192 at simula na ang inyong negosyong kapaki-pakinabang sa ating kalusugan. Gagaling ka na, gagaling na tayo sa LTV Embassy, tuturuan nila tayo. Sabi nga po nila lahat tayo tatanda, una-una lang yan. Kaya dapat huwag kang pasabay, Doc. Relax ka dyan, partner. Okay, so kailangan... Sige. Oh, di ba? Ano sabi ko nga? Tatapaw na una lang yan. Una lang. Siguro. Actually, dapat nga ipagpasalamat natin kapag ka nakarating tayo na doon sa katandaan na tinatawag dahil biyaya yun ng Diyos kasi yung iba nga po, hindi na nakakarating doon. So, di ba, Doc Lia? Yes. Agree ka ba doon? Oo, agree ako dyan. At ang problema nga sa mga karamihan ng dumarating sa senior age, maraming hindi naiintindihan kung ano yung mga changes sa katawan, mga changes sa kanilang kalusugan. So, parang hindi nila wini-welcome yung kanilang pagiging senior citizen. Tama ka dyan mga partners na actually nagkakaroon ng dilema, di ba? Kung paano tatanggapin at saka kung paano ba magiging masaya ang kanilang senior citizen life. Kaya nga, syempre tayo sa ating Health TV Embassy program, no, naghanap tayo tayo ng mga paraan para may hatid natin sa kanila kung paano ba may enjoy, paano ba sila maalagaan, at kasama syempre dito yung ating senior patroller sa ating programa na si Tita E at ang mga senior citizen. So alamin natin ano ba ang mga kwento ni Tita E. Panoorin po natin to. Hello ating mga Health TV Embassy na mga viewers. Ito po ang ating bagong segment ng Senior and the City. Ito ang inyong Tita Eder. No? So ngayon, ito ang aking first day bilang senior citizen. So narito ako ngayon sa Makati, Barangay, Guadalupe, Biho. At balita ko marami ditong matatanda na hindi natin akalain bakit umabot sila sa ganung edad. Tara na! Dito po tatalakayin lahat natin ano ang mga activities na kaiba sa ibang senior citizen. I-share natin, no? I-share natin anong lihim nyo. Meron po ba kayong mga extrang gawain bukod sa pagiging active dito sa senior citizen? Meron po. Unang-una, officer ako ng senior citizen. Tapos, uma-attend din ako ng mga Zumba at ang hilig ko po ballroom. Yung mga ganon. Bilang senior citizen, ano po ang nai-enjoy nyo? Meron yung 2 years na binibigay sa amin ng mga kumbaga bonus yata yun, senior citizen na bonus with ticket na yung pamaskong bayan. Tapos yung mga discount ba, halimbawa nagbibiyahe ako ng Baguio, may discount na 20% sa transportation. Nag-i-enjoy kayo doon? Opo, nag-i-enjoy doon. So ano po yung mga normal na gawain nyo sa araw-araw? Normal na gawain po, ako po nag-garden sa garahe. Yung sabi yung vertical, Okay. yun, gusto kong gawin yun kasi nag-umpisa
umpisa na ako eh. Bukod doon sa inyong pagsusubad gagawin, may special ba kayong lihim sa ba't nyo naabot yung edad na yan? Basta't ang nararamdaman ko, happy ako sa family ko with my apo, na 6 na apo. At saka pag may galit ako sa pamilya ko, yun ilihim. Tinitiis ko, nananalangin na lang kay God para maalis yun. Nagiging happy naman ako. So ano po dati ang trabaho nyo? Ako ho nung dalaga pa, mananahi. Mananahi kayo Oo. pareho. Oo, ngayon, nung magkaanak na ako, hindi ko muna masyadong maasikaso yun. Nagpapatahi na lang kayo. Hindi naman, kasi kung ano, may paraan naman eh, kakamayin, gano'n. Eh, yung asawa ko ho, nakapag-abroad din. Kaya nakapagpatapos ako ng anak ko ditong mag-aral, libre. Kumusta ho yung kalusugan nyo? Mabuti naman ho, dahil sa Makati, libre naman, may doktora naman ho kaming Check up. Libre gamot pa kami. So hindi pa kayo na-hospital? Hindi pa ho. So ano yung mga extra nyong gawain na sa akala nyo nagdudulot sa inyo ng iba yung lakas? Naku, ako katulong sa bahay. Oo. Alas 5 pa lang, nagluluto na ako dahil pumapasok ang mga bata eh. Yung mga Ako? anak ko naman, ang mga anak ko naman, nagtatrabaho. Ayun. Tapos nanonood ng TV. Bakit pagkain nyo? Ang pagkain ko, mahilig ako sa isda at gulay. Oh. Ngayon, pag kumakain sila ng mga baboy, kutsara lang, tikim-tikim lang. Ganun lang. At pag may lumalabas, isinasama naman ako sa labas. Masaya naman kami. Lipat-lipat lang ako sa akong mga anak ko, minsan dyan, minsan sa isa. Kaya baka hindi sila magsabi nga pabigat lang ako sa ila. Kaya may mga anak sila nga ginapaaral. Ang akong lihim, nasa simbahan ako. Na-enjoy ko ang simbahan. Kung gusto ko na anong activities ng simbahan, nag-entra ako sa Walk for a Cause. Okay lang yun sa mga anak ninyo. Okay lang. Inasabihan nila ko, Mama, hindi ka magsama kay maano ka. Pero gusto ko, kaya ko pa. Dahil masaya kayo. Oo, masaya ako doon. Kaya kung sa bahay ako, dahil hindi man ko masaya. Kaya parang ginabali, wala nila. Oh. Ganyan. Kaya ako lipat-lipat lang ko sa... So dinadaan na lang yun sa Oo, kalalakad, sa lalakad ganyan. Ay, may lihim. May lihim kayo para manatiling malakas. Wala, ala ko ano. Dasal. Dasal, una, dasal. Number 1 dasal. Tsaka yung kung ano po yung nadidinig ko sa Ebanghelyo. Pinupulot ko. Ano mga kinakain nyo? Sa prutas, sari-sari. Kasi ang sabi ng doktor, wala akong sakit. Pero alagaan ko katawan ko. Gulay, mga prutas, at huwag kakain ng baboy. At talaga hindi kayo kumakain ng baboy. Hindi. Anong gawain nyo sa araw-araw? Naglalaba. Sa bahay, nagwawalis lang ako. So naglalaba kayo, nagwawalis. Pero may labandera kami. Ito. Nag-aalaga pa ba tayo ng apo? Tumutulong lang. Halimbawa, may problema. Kung walang baon, bibili ng project, tumutulong ako. Malinaw pa po ba ang mata nyo? Araw-araw nagsusulat ako. Walang salamin. Pag tayong nasa dilim, gumagamit ako ng salamin. Pagka may liwanag, hindi na. Talo nyo ako. Ang sarap pakinggan ng inyong mga nakaraan, yung buong buhay nyo ng 100 years, no? Ano po ang pwede nyong ibahagi sa ating mga kabataan o sa ating mga senior citizen? Ano pa ang pwede nating ipayo? Gaya ng pagkain, ano po ang pwede nating gawin o ano pwede nating kainin na parang pangpahaba ng buhay? Alam mo, ang aking buhay, yung aking pamumuhay, nagkasama yung sipag at tiyaga. Ayun pong pagkain, anong kailangan? Maraming kakainin o kukunti? Ano po? Basta masarap ang timpla, nakakakain ako.
Maraming salamat. Bless you. Mabuhay kayo, mabuhay kayo. Thank you. At susunod sa atin, That's My Idol segment, syempre ibabahagi po namin sa inyo, sa ating mga listeners at televiewers, ang kwento po na isang pamilyang nasa hanay ng magsasaka at kung paano po sila nagkaroon ng advokasya na magkaroon po ng magandang pangatawan kahit na po yung makatulong nila sa pagtatanim po sa kanilang farm. So, ang kwento natin ngayon ay kay Mrs. Maura De Leon. Siya ay isang anak din ng magsasaka. Okay? Ngayon, yun ang kinalakihan niya. At syempre, masipag din itong si Mrs. Mau o si Ate Au, kaya siya ay nakapagpatapos din ng kanyang mga anak at meron actually siyang napaaral ng medisina. At yung anak niyang doktor na yon, yung pala yung nakaalam ng isang tanim na actually nakakatulong para mag-control ng blood sugar natin. And at the same time, ginagamit siya ngayon actually na replacement ng sugar. So dahil nga siya ay lumaki sa farm, ando pa rin yung puso niya na sana kung ito palalaguin natin, gagawin nating negosyo, maganda siguro kung kasama pa rin natin yung mga farmers na yun, natutulungan natin na hindi lang yung pasweldohan, talagang bibigyan sila ng buhay at kung anong nararapat na ibalik sa kanila. Mukhang kapanapanibik nga po yung kwento na yan ni Mrs. Au De Leon. Kaya huwag niyo pong palalampasin sa pagbabalik ng Health TV Embassy. Gagaling ka na, gagaling na tayo sa Health TV Embassy, tuturuan nila tayo.